Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon po, ang gagawin natin guys, kasi napansin ko po yung ating donkey's tail dito ay nakatabingi na o nakahilig na siya. Kasi natanggal po yung isang pangkawit niya o isang tangkay. Kasi sa isang pot o sa isang hanging pot is tatlong alambre ang nakakapit sa kanya. Napansin ko po na nakaganyan na rin siya. Pero ibinaba ko na po yung boros tail. Meron po tayong isang boros tail na nagkaganyan din. Mabuti na lang po nakita ko kaagad na hindi pa bumabagsak. Kung hindi, durug-durug na po yung ating boros tail. So mas nauna po yung boros tail dito sa ating donkey na natanggal yung pagkakakapit ng alambre. Kaya kailangan po ilipat na natin ito sa ibang pot, sa kahit lumang pot na pero matibay naman po. Kasi itong pinaglalagyan is manipis lang. Ay, nako, napakabilis pong tubuan ng damo yung ating mga plants dito dahil sa panay po ang ulan. Halos araw-araw umuulan. Kung makita man po ninyong mainit, maulan na naman uli mamaya, ganun. So ayan yung ating mga boros, yung mga pots nila, ganyan yung kaninipis. Napakaninipis po. Kaya lahat po ay magkakaganyan yan kapag, kaya lagi ko pong sinisilip o titingnan araw-araw, baka mamaya nakatabingi na rin yung kanilang mga pots. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, nauna nang tumabingi o nakalaylay na. So isa na lang yung alambre nakakabit o nakakapit. Mabuti na lang po napansin ko. Kunting-kunti na lang po babagsak na kung hindi durog-durog po yung ating boros dito, sayang. Kaya po papalitan na natin itong mga ito. Tatanggalan ko muna ng mga damo itong ating donkey at punong-puno na ng damo. At kapag inaalisan ko ito, sayang din kasi nababawasan ng mga dahon itong mga boros natin dahil sa hindi pa iiwasan na nasasagi pa rin po ng mga damo kapag tinatanggal natin. Kaya talagang nababawasan sila. Yung kahit tanggalan natin ito ng mga damo, kapag isinabit natin doon, bukas o sa isang araw, meron na naman. Lalo na kapag umuulan. Gustong-gusto ng damo yung ulan o tubig ulan. Dahil po sa wala tayong available na bagong hanging pots, ito na lang pong luma yung gagamitin ko. Pero ito po ay matibay naman kahit po luma na. Gamit ko na nga lang. Tapos yung mga kalawang dito, makikita nyo na nagbakat na. So dito natin siya ililipat. Ito pong pots na ito, masyado pong marupok. Napakanipis po. Buti na lang po naagapan ko talaga ito bago siya bumagsak. Napalingon lang ako, nakita ko nakalaylay na siya. Ayan o, napakanipis po at karamihan po sa kanilang mga pot ay ganyan, yung halos ating boros tail. Kaya kapag dumating yung panahon na bumigay na din, ililipat din natin siya. Pero sa ngayon, hayaan ko na muna sila doon kasi wala pa naman po akong mga available na hanging pots. Dahil po sa marupok na itong dating pots, pwede nating gupitin o kaya hilahin na lang natin. Tingnan po ninyo, napakarupok at napakanipis na. Ayan, napakalambot o napakalutong ng pots niya dati. Napakanipis talaga. Kaya yung ipapalit natin, makunat po yan at saka makapal. Ito po ay gusto ko nang makuha ng buo. So, hindi na natin aalisan ito ng soil. Yan na rin po yung gagamitin natin. Pero magdadagdag na lang po ako ng konting soil do sa pot. Lalagyan ko na bago natin ipatong itong ating donkey's tail. Ganon din gagawin ko sa boros tail. So, pag naglilipat tayo at ganito namang marupok na yung kanilang pot, ay pwede nating gupitin para buo nating makukuha yung ating halaman na nandyan nakakapit yung lupa. Gupitin o kaya hilain dahil sa malutong naman pwede na. Konting gupit pa para makuha na natin itong buo ang ating boros.
Alam nyo po, mahirap kapag ganitong boros or donkey ang ating ililipat kasi napakasena nung kanilang mga dahon. Masagi lang po ng konti, nalalaglag na. Hindi katulad sa houseplant, kahit po biyakin natin yung mga pots, hindi madadamage yung kanilang mga dahon at buo pa rin kahit magkabali-baliktad sila. Hindi po katulad nito, napakaselan po ng mga dahon. Pag nabawasan na, pumapangit na po sila. Ayan, nagdagdag na po tayo ng kunting lupa bago po natin ipatong itong ating donkey dito sa ating lumang pots o bagong pots ng ating donkey. So ayan na nga po, nailipat natin itong donkey natin. So ang isusunod naman natin po ay yung ating boros tail na nandito sa ating unahan. Nauna siyang nasira na nakita kong nakalaylay na po. Marami po pala tayong natanggal dito na mga dahon na ating donkey. So ano na lang po, aking i-air dry na lang dito sa ibabaw ng ating pinaglipatan. Ipapatong ko lang po dito sa ibabaw. Kasi ano to, yung mga dulo na naputol. Tapos marami rin tayo dito mga dahon sa bilao. Yung mga nasa bilao, yan hiwalay ko na yan, yung mga dahon. Pero yung mga dulo na naputol, dito ko na po ipapatong sa ibabaw ng pat ng ating donkey. O, ito na po siya. Tapos na ang ating donkey. Ayan na yung mga naputol sa kanya. Pinatong na po natin dito sa ibabaw. At hindi natin yan didiligan guys. Isasabit ko lang dyan mamaya pagkatapos. Ay, patay, nahulog. Ayan, nasira na tuloy yung mga pinatong kong mga dahon. Ito naman pong boros tail ang ating isunod. Itatanim ko din po ito sa ating lumang pot. Meron po tayong isang hanging pots na bago. Kaya lang po masyadong malalim. Kaya gagamitin ko po yung luma na lang, itong kulay green. Ayan, binutasan ko po yan. Dinagdagan ko ng butas kasi isa lang po ang butas nitong kulay green. So makunat po kasi itong ganitong klase ng hanging pots at saka mas makapal ito doon sa dati niyang pinaglalagyan. Ito napakanipis po talaga. Grabing nipis. Ang gagawin ko po dito ay gugupitin ko na lang kasi manipis naman po ito at saka malutong na. At saka pwede ko rin po itong hilahin. Pero i-try ko munang gupitin kasi gusto ko makuha siya ng buo. Yung buo yung ating boros tail. Kasi guys, kapag tinanggalan pa natin to ng lupa, masyado siya magagalaw. Maglalaglagan po yung kanilang mga dahon. Ay napaka-sensitive po ng dahon nito. Kaya iniingatan ko po ito. Pero talagang hindi maiwasan na may malalaglag po silang dahon o matatanggal silang dahon kapag nagagalaw natin ang ating mga boros. Kaya sila kailangang nakahaang para hindi po sila nagagalaw. Ang dami ng lalaglag. Ay, sayang. Kaya ito ang mahirap yung boros. Talagang, kahit anong dahan-dahan mo, matatanggal talaga yung mga dahon nila. Sayang. Yan, wala. Propa na lang natin to. Kaya lang, pangit na yung ating boros. Ayan, malutong na sila. Kumakalat na yung dati niyang soil. Siguro gupitin ko na lang muna yung ganito para hindi na masyado mahirap. Sumasagi yung niya, yung mga sanga sumasagi. Anuhin muna natin siya. Ganituhin muna natin siya. Yan. Oops. Oy, nako, natatanggal pa rin. Ay, naputol na. Hindi ako marunong. Dahan-dahan na nga eh.
Yan na siya. Oh. Yung iba mga boros natin po, do sa mga ganito din yung pot na kulay blue at saka ganitong kulay. Naku, bibigay din yung kasi napakanipis po pala ng ganitong pot. Ang nipis. Ito kasi ang kapal at saka makunat. Oh. Kaya yung iba nating mga boros na nakatanim sa ganito, naku, malamang po ililipat ko din yung kapag bumigay na din yung mga pot. Kapag naging ganito na din, napakalutong oh. Sobrang lutong. O yan. Para ng chicharon sa lutong. Napaka rupok na rupok. Oh. So, ayan. Ang boros. Achi. Donkey. Oh. Pangit na donkey natin, no? Na kalbo. Pero di bali, madami naman ditong mga maliliit. Ayan. Ating donkey. Lalagyan ko na lang po yan ng alambre na kinuha natin doon sa ano. Ay, ito nga palang ano, naputol kanina. So, papatong ko na lang po yan dito sa bakante. Kung saan ba siya naputol? Dito. Dito ko na lang po ilalagay uli siya. Ako, panay naman ang darang aeroplano. Oh, dito ko na lang siya isisingit. Ipapatong ko lang yung dulo. Kasi ano pa yan bagong putol, hindi pa pwedeng itanim. Kaya yun, doon lang natin siya itutusok. Nadadagan lang siya ng ibang sanga ng boros para hindi siya mahulog. Pero hindi siya nakabaon o hindi siya nakalubog sa lupa. Ayan. Oh. Sana gumanda to dito. Kasi muntik na po talaga malaglag yan dahil nakita ko, nakabalik, na pala siya, nakatuwarik na. Kasi natanggal na yung dalawa niyang alambre. Yung isa na lang po, siguro kunting-kunti na lang babagsak na siya. Buti naagapan ko. Kung hindi, durug-durug itong boros tail natin. Baka wala tayong makuhang buo. Ayan, buti naagapan. Kaya pag patingin-tingin ako sa taas, may silip ako. Kaya yun, meron na naman akong nakita nga, yung isang donkey. Bakit siya tagilid. O sayang, puno pa naman po ito, ayan, di ba po, maganda pa siya. Tsaka marami pong tumutubo na mga maliliit dito. Kaya kakapal din siya, ayan ang dami-dami po dito, tsaka dito. Kaya madami po itong boros natin. Sana gumanda na dahil maayos na yung kanyang pot. Ay, nako, napakadami nating natanggal na dahon pero hihiwalay ko po siya ng pot. Kasi meron ako doon pinatutubo na mga dahon sa dalawa kong pot na hanging din. Kunin ko pala muna yung pinatubo kong mga dahon pero hindi siya punong-puno. Ayan, mga konti lang. Ayan, kunin natin siya. Ayan, ito po. Meron na siyang mga tumubo. Ayan, buhay na siya. Ko siya nilagyan ng punong-puno. Tapos ito rin, ito lumang pot na rin yung ginamit ko dito, Marami na din siyang tumutubo. Madadagdagan na naman yung ating boros tail na pinatutubo. Meron tayo patutubuin ngayon yung mga natanggal na boros tail at saka donkey. So, ito po yung yung alambre niya dati do sa nasirang pot. So, ito na rin ang ilalagay ko. Ayan po yung mga dahon na patutubuin natin. Wow, mayroon pa nga po dito sa sahig. May nalaglag pa. May mga nalaglag pa ako dito.
Pero ayan, oh, konti lang yung aking ano guys, oh, pinatubo dyan. Hindi ko na siya pinuno. Kasi dati nung nagpapatubo po ako, punong-puno yung mga pot na yan. Nilalagyan ko talaga ng as in punong-puno. Ngayon, kinuntian ko lang siya. May tumubo pong halaman. Di ko ito kung halaman ba ito o damo. Hinahayaan ko lang siya lumaki. Titingnan ko kung ano po ito. Tapos, kung halaman, di swerte, kukunin ko siya ha. Tapos ngayon, marami na naman po uli akong patutubuin pa. Dalhin na natin ito doon guys. Oh. Ang konti na luwang na oh. Nung ano natin, ang taas na ng damo. Oh. Yeah, kukunak pa ito mga ito. Ano po yan? Kaparehas lang po yun ng pot na tinanggal natin na marupok. Yan, mga yan. Ay, ito, matibay-tibay yan. Ito mga ito, marupok, 4 po ito. Dami niyan laman, oh. Ay, dami niya po mga maliliit na tumutubo dyan, oh. Oh. Ayan. Diyan po yan dati. Kasi tingnan nyo po. Ay, nako, ang daming damo. Kumunti na. Oh, pabaliktad yata yung ano, masarap. Ayun guys, may eroplano. Ayan. Dito po dumadaan sa tapat ng garden ko. Kaya po maingay ang eroplanong yan. Nakita niyo po yung eroplano? Mahaba pala yung aking alambre doon. I-adjust ko na masyadong bumaba. O yan guys, may dalawa tayong pot na hanging pots na luma. Yun, dito ko ilalagay yung boros at saka dito naman yung donkey. So, ipapatong ko lang po yan dito. Hindi ko na aayusin. Aabutin tayo ng siyam-siyam kung ayusin ko pa ito. Igaganyan ko lang yan dito, guys. Oh. Yan. Yan lang siya. Yung mga dahon ng donkey steel. Ayan na po guys, ang ating bagong patutubuin. So yan guys, ang akin pong share sa araw na to. Ayan, maraming po salamat sa inyong panunood. Thank you for watching at mag-ingat po kayong lahat. Bye!